Noong unang panahon, may isang Maharlika sa nayon. Nakatira siya doon kasama ang kanyang asawa at ang kanyang dalawang anak. May kakaibang paraan ng pamumuhay ang Maharlika. Tuwing umaga, gigising siya para maligo malapit sa balon, babalik sa kanilang tahanan, kakain at muling matutulog. Lahat ng bagay ay nasa kanya na. Mayroon siyang malaking bukid. Sa bukid na ito, lumago ang iba't ibang uri ng mga prutas at gulay. Ngunit meron siyang masamang ugali. Siya ay ubod sa katamaran. Laging nag-aalala ang kanyang pamilya. Dahil kailanman ay hindi siya nagtrabaho. At lagi lamang natutulog buong araw. Abay, matutulog ka na lang ba dyan, ha? Dalihan mo't bumangon ka na! Hindi ba't kailangan mong pumunta sa bukid ngayon? Masasayang ang ating pananim! Pero ang lahat ng pagsisikap na gisingin siya ay hindi umepekto. Binuksan ng Maharlika ang kanyang isang mata, ngumiti at bumalik muli sa pagtulog. Ay, wala ring silbi kung susubukan ko pa siyang gisingin. Pupunta na lang ako sa bukid mag-isa at titignan ko kung maayos ang lahat. Hindi po! Ilang saglit pa, nagsimulang mag-ingay ang dalawang bata. Nagising ang kanilang amang Maharlika at nagsimulang makipaglaro sa kanila. Sa kabilang banda, habang pabalik ang kanyang asawa sa bukid, nakatagpo ito ng isang pantas. Agad niya itong inimbitahan sa kanilang tahanan para kumain. Ginoong Pantas kasi wala man akong karapatan para makilala ka ng lubusan. Kailangan mong sumama sa akin. Pakiusap, bigyan niyo po ako ng pagkakataong pagsilbihan ka. Napakabuti mo, aking anak. Patuloy kang bibiyayaan ng ating Panginoon. Tayo na! Magkasamang bumalik sa tahanan ang asawa ng Maharlika at ang pantas. Nakita niyang Salamat sa Diyos at gising siya. Tingnan mo kung sino ang ating bisita. pagkakita ng Maharlika sa pantas, dali-dali siyang lumabas para salubungin ito. Maayos na inasikaso ng mag-asawa ang pantas. Binigyan nila ito ng makakain. Pagkatapos kumain, umupo ang Maharlika at sinimulang hilutin ang paa ng pantas. Natuwa ang pantas sa naging trato ng mag-asawa. Dahil dito, tinanong niya ang Maharlika kung anong kahilingan ang gusto nito. Sabihin mo, aking anak, anong gusto mo? Tutuparin ko kahit anong iyong hilingin. Sabihin mo! Pantas, meron lamang akong isang kahilingan. Ay, sana ay wala na akong gawing trabaho kahit kailan. Nais ko sana ay may gagawa nito para sa akin. Sige, tutuparin ko ang iyong kahilingan. Pero tandaan mo, kailangang maging abala siya sa lahat ng oras. Hindi siya dapat mauubusan ng gagawin. Naintindihan ko po. Tatandaan ko po ito. Pagkatapos sumang-ayon ng pantas sa kahilingan ng Maharlika, kanya itong binasbasan at umalis na. Pagkaalis ng pantas, ay biglang may nagpakitang isang malaking halimaw. Kamahalan, masusunod na ang iyong kahilingan. Ano pa po ang ipapagawa ninyo? Panginoon. Sabihin niyo kung anong may paglilingkod ko. Sige, gawin mo ito. Pumunta ka sa bukid at diligan mo ang aking mga pananim. Naglahong parang bula ang halimaw. Napalagay ng tuluyan ng Maharlika. Hindi na niya kailangan pang magtrabaho ng kahit ano. Pagkalipas ng ilang saglit, bigla na namang nagpakita ang halimaw. Tapos na po ang pinapagawa mo sa akin, kamahalan. Ano pa po ang kailangan kong gawin? Ano pa po ang may paglilingkod ko? Ano? Nadiligan mo ang buong kabukiran ng ganong kabilis? Aba naman! Ano pa bang ibang trabaho pwede ko ipagawa sa'yo? Kailangan mo po kong bigyan ng gagawin, kamahalan. Kung wala ay kakainin kita. Nagsimulang matakot ang Maharlika. Dali-dali niyang binigyan ng trabaho ang halimaw. Ikaw! Bilisan mo at mag-araro ka ng buong kabukiran. Masusunod, kamahalan. Ako na po ang bahala. Babalik rin po ako kagad. Pagkaalis ng halimaw, kumalma na ang pakiramdam ng Maharlika at siya'y napaisip. Mahabang oras ang kailangan para araruhin ang buong kabukiran. Kung ganon, kakain na nga muna ako. Pagkatapos ay umupo na ang Maharlika kasama ang kanyang asawa at mga anak para kumain. Pero laking gulat niya, muli na namang nagpakita ang halimaw. Ha? Nagbalik ka? Tapos ka na bang mag-araro ng buong kabukiran? Opo, kamahalan. Ano pa po ang kailangan kong gawin? Bigyan niyo pa po ako ng marami pang trabaho. Trabaho, trabaho, trabaho! Ano pa bang ipagagawa ko sa'yo? Ay, sige, halika, hilutin mo nga ang ulo ko. Pagkatapos iyon sabihin ng Maharlika, sinimulang hilutin ng halimaw ang kanyang ulo. Oh, nahihimang na ba siya? Bigyan niyo siya! Kung hindi, baka mabiyak na ang ulo ko! Ano lang gagawin ko ngayon? Ano ba ang pwedeng pagawa sa kanya? Paano ko ba siya mapapatigil? Dali! Hay nako! Kung gusto mong lubayan ka niya, tutulungan kita. Pero kailangan mo munang mangako sa akin. Sige! Bilisan mo! Mabibiyak na ang ulo ko eh! Magmula ngayon, ikaw lang ang gagawa ng lahat ng trabaho mo. Oh, sige! Payag ako! Pero sa ngayon,
ngayon, tulungan mo muna akong tigilan at paalisin siya! Makinig ka, gawin mo ang sasabihin ko. Tigilan mo na ang paghilot sa kanyang ulo. Meron kaming alagang aso, si Moti. Baliko ang kanyang buntot. Ituwid mo sana ito. Masusunod po ang iyong kahilingan. Gagawin ko na po kaagad. Naaliw ang ginang sa kalagayan ng kanyang asawang Maharlika. Nagsimula siyang tumawa ng malakas. Lagi kitang binabalaan. Alam kong balang araw ay pagbabayaran mo ang iyong katamaran. Tingnan mo kung anong nangyari. Oo na, dapat lang na mangyari sa akin to. Pero itutuwid niya ang buntot ni Moti at muli namang babalik. Ano nang gagawin ko? Ano bang sinasabi mo? Meron bang may kayang ituwid ang buntot ng isang aso? Maniwala ka. Susubukan niyang gawin yun, pero hindi yun mangyayari kahit anong gawin niya. O, di ba nga? Salamat at niligtas mo ako ngayon. Simula ngayon, ako na ang gagawa ng lahat ng aking trabaho. Hindi na ako aasa pa sa iba. Anong nangyayari? Bakit kayo tumatawa mga bata? Wala po! Natatawa lang po kami sa tamad na Maharlika. Oo, ngayon alam niyo na. Kung ano ang mangyayari sa inyo kapag hindi kayo nagsikap. Ngayon, sabihin niyo sa akin, sumasang-ayon ba kayong lahat na tapusin ang inyong mga gawain nang kayo lamang ang gagawa ng mga ito? O po pwede niyo namang hilingin na iba na lang ang gumawa ng ito para sa inyo? Hindi po! And I'll